Hello po, magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng aming mga solid subscribers. Galing po sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga OFW. Sana po ay masaya kayo kung saan man kayo naroroon ngayon. Kahapon po ay pumunta po kami sa evacuation center sa mga nasalanta po sa landslide. At yan po, nakikita nyo, may mga sako po tayo sa likod. So, yan po yung ating mga ihahatid at ipapamahagi sa ating mga kababayan. Sama ko nga pala po si Angel at saka si Mayang. Yan po si Mayang, kasama po namin sa simbahan. Yung best friend po niya na nasa US po ang aming sponsor sa lakad naming ito. Yun po yung naglilikom ng pera sa US para ipadala dito at kami naman po yung bumibili at nagpapak po ng mga relief goods. At ayan po, yun po yung aming nadaanan, no? Isang lugar po dyan na maraming tao. Nagtataka kami kung bakit ang daming tao. Kaya pala kasi napakaraming putik. Siguro po naglandslide din po yan. Siguro kagabi. Kaya yan po yung mga tao parang nagpapanik po sila. Hindi na po nakuna natin sa video, no, kasi nilagay ko yung cellphone ko sa bag tapos dali-dali kong binidyo at yan na lang po yung na-videohan ko. So nakikita nyo po, yan pong dinadaanan namin sapa na po yung nasa gilid dyan. O, para siyang bangin tapos malaking sapa. Kaya yan siguro tinatrabaho siguro ng mga gobyerno niyan ngayon kasi parang delikado po yung dating niya. So ayan po, malapit na po kaming makarating. Ayan, ang ganda ng tanawin. Napakasarap pagmasdan po yung mga luntian po ng mga palay. Yan, mataas-taas na rin po yung nabiyahe namin at saka sa mga oras na yan nakakaramdam na rin kami ng gutom kasi nga tanghali na po yan sa mga oras na yan. At dyan po na pag-isip-isip ko na maganda talaga kung may sasakyan, no, may sariling sasakyan kasi kung maghahatid ka ng tulong hindi ka mahihirapan kasi nga marami yung madadala mo tapos hindi ka pa maiinitan sa biyahe. Kaya sabi ko sa isip ko, Lord, baka naman, 'di ba? Wala namang imposible. Ayan, at saka nakarating na nga kami. Paaralan niya ng Nuevo Eloco. Marami din yung mga evacuees dyan. Pero hindi muna kami huminto kasi nga may hinahanap kami. May sabi kasi sa amin na doon daw kami pumunta sa Andili National High School. Pero bago muna kami pupunta sa paaralan, bago muna namin ibigay yung mga dala namin, napagkasunduan namin na kakain muna kami ng aming tanghalian kasi nga sobrang gutom na po sa mga oras na iyan. At saka si Angel nagrereklamo na rin kasi nga nagugutom na raw siya. Kasi nga yung biyahe namin hindi na kami nagpupunta-punta, hindi na kami nagmimili kasi diretso-diretso yung biyahe namin kasi nga nagmamadali po kami sa aming biyahe. Kaya ayan, naghahanap kami dyan ng makakainan namin. Tingin-tingin kami kung saan kami pwedeng makakain. At yun na nga po, malayo po yung biyahe at ayun, nakakita kami, no, meron kaming nakita na isang karinderya. So ang saya namin dyan kasi nga po gutom na, ayan, nagpili na kami ng ulam namin. Yun po at nakausap namin ang may-ari. Ang sabi niya grabe daw yung mga pangyayari pagkatapos kasi nga yung lugar na yan na kinakainan namin is malapit na talaga. Malapit na yung napangyarihan ng landslide. Kaya nagtanong-tanong kami sa kanila kung may kakilala ba silang mga namatayan or may kakilala ba sila na dun nakatira. At saka yun naman sabi nila, oo, meron silang kakilala. Yun nga, nakaburol na nga yung iba naman ay nakalibing na. Ayan po, kumakain na po kami niyan. Kasama ko po si Angel, katabi ko po siya. Si Marix naman po ay naghiwalay na po kami dyan ng lugar. Hindi na po namin nakasama si Marix kasi nga po dumiretso na sila. So, chinek ko po siya. Tinawagan ko po yung kasamahan niya doon kung kumusta na siya. Sabi nga okay naman, kumakain din naman daw sila. So kami naman dyan, kumakain kami, nagmamadali kami dyan kumain kasi nga yung driver ng sinasakyan namin may duty pa.
Kaya double time po yung pagkain namin dyan. At hindi namin alam kung pagpunta ba namin o kung makarating na kami dun sa mismong paralan, hindi pa namin alam kung anong sitwasyon, kung matatagalan ba kami dun. Kaya ayan po, nagmamadali po talaga kami. At ayan po, matapos po ang mabilisang pagkain ay busog na po kami. Yan, at paalis na naman po kami. Ayan po sila. Ayan po kami, yung isang lalaki po dyan ay isa din pong volunteer. So ayun, umalis na naman kami. Nagbiyahe na naman kami ng mga ilang minuto para marating namin yung lugar. At ayan po, yung video na yan, yung kuha is marami pong mga tao dyan na flasher po sila. Naalala ko tuloy yung mga kwento sa akin ni Marix na yung trabaho niya doon sa San Francisco, nagpa-flasher daw siya sa sapa para makakuha po ng ginto. Ayan po, binidyohan ko po yung bukid kasi tingin ko delikado din ang lagay ng bukid na yan kasi para siyang galing sa landslide. Ayan po, napakadelikado po yan. May resort pa sa baba. At ayan po, sa wakas nakarating kami dito. Sa nakikita nyo po, meron pong sasakyan ng Purinaria. Nagkiklaim po sila ng mga patay at ng mga death certificate. Ayan po, si kuya po, lumapit po siya sa amin. Tinanong niya kami kung ano daw yung pakay namin dyan. So, yun, sabi namin na hatid kami ng mga relief goods. Binalikan ko na naman po ng video yung nasa bukid kasi nga natatakot talaga ako dyan. Sabi ko, Lord, sana wag naman. Ayan po, umusad po kami, no? Sa nakikita nyo po, dahan-dahan lang po yung pag-usad namin. Kasi nga po, talagang chine-check pa nila kung ano talaga yung pakay namin. Kita nyo po, ang daming pulis, ang daming mga sasakyan dito. Hello po, magandang umaga po sa lahat. So, andito na po kami ngayon sa Madali lang, si Gina lang. ay mag-escort kasi dali dire escortan ta. Ay, sir! Okay na? Kami ngayon sa ewan ko ano dito, baka dito kasi pondo lahat ng mga pulis. Tapos kami attendance kami dito na magbigay kami ng relief goods. Ang problema ngayon is 500 po yung mga tao doon sa evacuation center. So, padulong ni karon. Relief goods lang po nadala. Pila lang ganito relief goods? 98. Siya po si Mayang, kasamahan po namin sa church. Siya po yung may contact sa friend niya. I-explain na good yan kung saan yung gigikan ng mga papan. Ay, itong mga relief goods po na ipamimigay namin, galing po to sa US. May friend po kami na nagmagandang loob, tapos naglikom po sila ng amount doon sa US at pinadala dito sa Philippines. So, ayun nga po na mamamimigay po kami ngayon dito sa salanta ng landslide. So, 98 tax po ito. Hindi nakabilang pa ang mga damit, mga 10 sacks ata na nandito, dala-dala po namin. So, yun po yung kasi yung problema po is 500. Dito na kami. 500 ang 500 families or 500 families. Tapos yung dala-dala namin hindi naman kakasya sa 500. So, ang gagawin namin dito ngayon, kaya hindi sana kami papayagan na magpunta dito mag-distribute kasi baka magkagulo daw. Pero kulang kasi supplies. yung baka magkagulo dito. Kaya inescortan kami, kinausap niya yung staff doon na pwede kami mismo yung magbigay. Ito po. Victims. Patuloy po yung pagbibigay dito ng mga mga relief goods. Ayan. So, salamat kay Kuya Sir. Ayan. Siya yung nag-escort sa amin. Bawa yung mga tao.
Angel! Angel, pagwag jacket dito. Kaming na ano dito, naibigay kasi nga po, sponsor po ito ng yung kaibigan ng yung kaibigan ng kasamahan namin sa simbahan. Siya yung naglikom ng pera dun sa US. Naglikom siya sa mga friends niya. Kaya iyon. Kami naman na is amin lang dito is yung volunteer na lang kami dito na pong magpasalamat kay tita, no. Alam na po niya kung sino siya, basta ayaw kasi niya ipa-mention yung pangalan niya. Basta si tita, yung tita namin, kasi nagbigay kasi siya sa amin ng allowance para daw sa mga pang vlog namin. Meron na kaming magasto, kaya pasalamat ako sa kanya dahil po sa kanya meron na po kaming mga panggasto kagaya ngayon, bigay ng kanang mga yung pagkain, kayo tapos pang gasolina, ganon. Room na mo nam among gikuan nami leader matag room. Oh. So isa sa ka room na ay 8 families, so siya na ang leader ng amuang kining tawagon. Oh. So ang leader na pud ang pila ka buok pamilya sa iyang room, siya na pud mo distribute ito. Para walay beer ang tanan, walay sa. Naamoy ko andara ka kanang tabangunan dito sir kada yung nahitabuan dito Ma'am, sa Masara. ay, Kay ma'am. amo ang i-interview ba para Ma'am, ang diriya ma'am, ang sa masarag nga kanang So ayun nga, dahil nga wala doon ang aming mga hinahanap na mga biktima talaga sa landslide, ay agad din naman kaming umalis at pumunta na kami sa isa pang evacuation center. Kung naalala nyo po kanina, yung nakita nyo na paaralan kanina na Nuevo Eloco, ay doon po kami pupunta dahil nga ang sabi sa amin ng staff na itry daw naming puntahan yung Nuevo Eloco High School. Ayan, ito na po tayo. Yun na po yan. Kasi baka daw meron dito na mga biktima. Pero dahil nga pagdating namin doon, nagtanong-tanong din kami kung meron ba ditong mga biktima talaga ng landslide, ay sabi naman sa amin ng mga evacuees doon na wala daw dahil hindi daw sila taga Masara, pinalikas lang daw sila. Kaya sabi sa amin nandito daw sa Andili National High School. Kaya naman umalis din naman kami at pumunta na naman kami agad sa Andili National High School. Ayan, nagtanong kami kay ate. Sabi niya doon daw banda ang paaralan. Kaya ayan po. So marami po tayong napuntahan, no? Hindi lang po isang lugar yung napuntahan natin kasi nga hinahanap talaga namin yung mga biktima, yung mismong biktima talaga, yung mismong andun talaga sa pangyayari. Yun po yung hinahanap namin dahil sila po yung deserve na tulungan. Sila po yung mas nangangailangan kasi yung iba doon may bahay pa, no, pinalikas lang sila ng gobyerno dahil baka sila naman daw yung malandslide kasi nga yung mga bahay nila malapit lang doon sa lugar ng napangyarihan. Ayan po, pumasok na po kami sa paaralan. So yun po, meron pong mga sundalo dito. Kailangan din daw naming mag-attendance din. So, ayan po, ayan na po si Angel, parang taga dyan po, patakbo-takbo pa. Yan, mga estudyante po. Meron din pong, kahit po meron pong mga evacuees, meron din pong mga estudyante, hindi po natigil yung mga klase nila. Ayan po, nagtanong na po kami kay ma'am, yung in charge po dito, kung ano po ang aming dapat gagawin. Dahil nga po is 500 ang mga tao dito at 98 lang po yung dala namin. So, ayun na nga, binabaw na nga namin yung mga damit at saka mga relief goods na ipapamahagi namin. At ayan po, sobrang excited po kami. Sobrang saya po namin dahil sa wakas po ay nakita na namin sila at makakausap na namin sila.
Kasi nga po, napakatagal lang biyahe namin, ang taas-taas po ng biyahe namin, at saka marami na po kaming pinuntahan ng mga evacuation center, at ngayon po ay andito na po talaga, nakita na po namin talaga sila sa wakas po. Ayan, tatlong mga ate na yan ay isa sila sa mga biktima talaga doon sa pangyayari. Yang naka-orange po, natanong ko po siya, nakausap ko po siya, sabi niya nakakain talaga daw siya ng putik. Katong na-experience na ako, yung mga nakabunan. Ito po nang ilang balay na. Balay na mo. Kasi ay dalawa yun. Ako dito sa room 22. May balay, tabunan na. May gani, nakabuan pa mo. May gani kayo, wala mo dito sa inyong balay? Wala, kaya nanik kay. Tanaw lang sa ano lang sa magkaslok lang kayo ma'am. Kasi naman sa dahil ligod. Sino sa dahil ba? So nakauna na maglakaw. Oh, pero mong kauban, wala na, nabiyaan na mo. Okay, ako matangin na niya. Kana uba, kanang paglakaw na. Ako sila nangawala, nangamatay sila. Nami, saka amiga, bumiyaw, nag-unong tanan. Oh. Upat, dua anak. Magpapaupat sila. Oh. Unong tanan. May gani no kay nakauna mo og lakaw. Okay, ako ma'am, may majud ko yung Philippines tayo, kuhan mo po sila, kuhan po. Di man dito sila ma'am, kay alam balay, Hawili sila. Uy kayo, balay na po, dito, unahan, nanay Jim, dito sila kananak, kuhan sila dito. Pero imong balay nimo na appeal good. Inyo as in. Wala nang job. Mga gamit, umuwi na ko nga gamit. Wala kayo, mga may gamit, mabangot pag-agi sa mga gianan ma'am. Oo. Ang mga katong mga dalang matumatay, hindi pa man pag-ian, kaya gabing ulan. Sa suha ka daw, sa 4, mag-ian naman sa 5, mag-ian naman siya sa 4 namin ang baba. Sa 4, mag-ian naman ang mga dalan, tayo noon ang sara, mag-ian naman siya mo. Ngayon, may lakaw na sa mga anak. Pero una kay mga nabiling nga pamilya rito, ma'am. Mga mama, papa. Silingan, wala. Silingan ang jud ako, ma'am. Mga silingan. So, ayun po, pagkatapos ko pong kausapin si ate, ayun na nga po, ay inahanda na po yung mga ibibigay namin sa kanila. So, unti-unti na pong lumapit sa amin yung mga tao doon, yung mga evacuees doon. At pinayuhan pa kami ni ma'am kung ano yung mga dapat gawin, no, para hindi magkakagulo. Kaya ayan po, nakinig pa po kami sa mga instruction po ni ma'am, yung in charge po dyan. Ayun po yung mga evacuees po natin, yung mga bata po, kawawa po, naghihintay po sila kasi excited sila kung ano yung mga makukuha nila. Pinaliwanag din namin sa kanila na hindi lahat mabibigyan kasi nga po 500 lahat ng mga evacuees at 98 packs lang po yung naihanda namin o yung nakayanan po ng sponsor. So, ayan po, so sinabihan namin sila na wag magkagulo, no, kasi naman ay yung hindi nabigyan ay may paparating din naman na iba pang mga magdo-donate po. Ayan po, kitang-kita po sa mga mukha nila no na ang saya nila na may nagbahagi sa kanila, may mga tao na tumulong sa kanila, may mga kamay na handang magpaabot ng tulong sa kanila po. Sobrang kahit man po na mahirap yung sitwasyon nila, pero kahit konti naibsan yung lungkot na nararamdaman nila dahil nakita nila na may mga tao na nagbiyahe pa talaga ng malayo para lang na makarating sa kanila. Girl, ako nga pa, nakicharge niya sa kapitan ba? Kaya wala naman kuryente, doon na balik. Ako na nalago sila, magaling yung nalakot sa sila. Nagikaw man, nalasito, wala sitso na to. Istorya ka, wala istorya. Kuhan siya, aming bahunog. Bakit mo ka ng gamay? Bakit sige na magbahunog? Naman na magbahunog, basta naman ang nakuha. Nangabot ng batos din mo. No to, nanan ako, dagan ako. May gani na kahit
Nagtuon na gani ko nga makamuka namin, na gani ko sinyas ni na dagan ni. Nagdala ka sa imong anak na imo ato, ma'am. Kani gamay, kani. Sa bukid. Oh. Ang nagdala ani katong nakaitya sa bus. Nagdugo-dugo ka dire. Napunong paglapot. Kaya po naman ko. Hindi naman ako makaya kani. So natanukan mo pati ang bata. Dili man ko siya ingon nakampok, murag ka na. Murag na pinisik. Oo. Nakauna mo nato nagdagan-dagan ni nakano na sa mak. Kani nakunog mo na. Pila edad ani, ma'am? 3 years old. Kani. Oh. May imong bana, ma'am. Duty at mga time, pa-shifting man sa kami. Shifting sila. Pag ito, kabalo na sila, na may rapture. Higdagan siya, mauli. Tanaw niya, pag tanaw sa iyang igsoon kaya, yung naman yung tanaw, nagtuo siya, natin niya. Kaya siya, ay, wala na gig sila. Mo kung gitawagan niya yung igsoon na pulian. Kato pag hitabo ato, ngit-ngit na kayo kay wala naman. Ito nga time, pag hitabo ato, napay mga solar o wala na? Napa. Katong natabo na, napay mga wala na. So ngit-ngit na jud kayo ang palibot. Gani nalikabot ko balik sa balay ni Kap kay Pangkuha niya sa Pagkabutan ako ang cellphone kay mo Oh. charge dito. Oh. Kay mudagan mi nga way suga na yung mga bata. How jud? Nakuha niya, ng cellphone na, buak na. Kuan. Inaga ko. Pero natuog ito ato na kamutan na tano. Ako, kay siya na maragin. Ako jud kayo. Napil, yun yung mga matampok na dito sa inyong walay. Nahira sa una, nato na. Pag yun yung nagdagan, anak ko, uy, buhi, pag-ibigay niya. Dati na niya. Siya nang galit. Nakita ninyo ang bukid, ma'am, nga ning ana sa inyo, ha? Wala na. Git man siya. Oh. Man siya mga Purag so Nakaharang sa inyo. so ang inyo ha ato nakadungog lang jud mo mga dahono ug mga singgit na kay nanya. Walay singgit? Nagdagan na mo, nagsugat-sugat na mas na. So ingugay kay iha yung panagal. pero kato pag landslide walay ningon tabang, walay nakana. Pagkahuman na lagay lagi sigit sa umos na tabang. Oh. Bahadlok pa sila kay mas bigay ko truma mga tabon na kasi batin sila ka wala pagkabuntag na ning nangita sila wala pwede nang Hindi na makaya kay mo naman ka pwede na. nang lata ang kuan Mao? na Balik ang yuta. Grabe na dito mo. Sabi no. Ang mga kahoy nang nakuha dito. Uy, maragalo siya kahoy. pero dili man una ba pagka Sa wala kami kaklaro ito kay pagkaugma. Murag paspas ra jud kayo ang panghitabo. kuadra mura sa sigura gitex ang panghitabo No? mga siligan wala kuron sila sa pamilya Hindi kami nagkatungan. dili na gani kuan dili na mailhan o sila ang dream ang ilhan na lang kayang suot ang kamot ang murag na kuan Ay, mao na din na mailan ang mga naong. dili na kay nagibutod na nabumbagan na Karon na ginamoy nay balay mo nga inyong kabalina na ay gipromise sa inyo ang gobyerno. Promise na gatingan lang ako siya nga. May kamot at ampo, madayon. Kaya pero sa balay. Lagi daw, di na gid daw babalikan ug puyo. dili magipitri ko kasi tawa ko dili asa mo saksok Dili po mo pahawon siguro dire oy kay gobyerno may dire. Kami nga kulang lang jud ang amo ang nadala nga kuan ba. Sponsor man gud mi ba? Yeah. Tayo gikan US mo na nga bas hindi ay sunod. Pinaagi ani pag-anhin mo din basig napay daghan nga tabang. Unsa may ang inyong mga needs, mga primary needs jud ninyo aside sa mana na maging mga bugas, na naman gyud mga kuan nga gihatag sa inyo hano kanang mga sanina. So unsa pa may yung mga needs, mga kinahanglunon jud. Balay. Tagaan may area. Oh. Higdaan na yun. Komportable mo sa inyong higdaan. O, na mga bata, no? Gatas, mga gatas. O, mao gani ni ten. Mao gani. Mga ten. Mga bata ang itang gatas. O, so, Ako, pampers. Mga pampers. diaper. O, tinuod jud mga diaper. Mga diaper gyud. Para sa mga batang gamay. Pinasay, kato, batang nga gamay. Anak, ako ng anak ko. O, katupod tong baby. O, iman. Bata. So, kailangan din mga diaper, gatas, mga foam sa ilahang mga kuan, sing mga tumanipis na yung mga foam. Ma'am, naman tayo pong Oo, bedsheet. Ma'am, lamay pa nga. Oh. Wala yun yung tagaan. Huwag mo na tagaan. Tubig, okay rin yung tubig. Marami na pinatubig nila.
kuha lang diri mga diaper, gatas, lang higdaan na napkin, kanang mga na. Mga toyo, suka, grocery. Kay kasagaran man good. Wala mo yung mga plato. Kay kasagaran man kung hinahatag, di ba, mga bugas, dilata. Sige lang. Kay Pasig makakuan pa kami pud mamang maning kamo po mangita po mga sponsor ninyo. Ay mao pagupan ko man yung balay. May bulan sa kapil. Balay. Mao? May bulan sa sila kapil. Kampukan. Ano yun lang kuan? Mga trahedya. Siningan di man namin sa kwa. Ana pa siya sa kwa mag. Sus, gid asa ka patsunon na gid ka. Isang napeadlo nga Baka maka-safety o mag-safety na lang mo. Akong ging na lang. Wala, iswa mamino sa kwa. Mahigit sa gulo. Mahigit sila gulo. Hindi na po sila. Kuya po. Ito po si Kuya. Nangingi po siya ng kasi yung anak niya, panggatas yan, no? Problema ka panggatas. Problema po siya panggatas. Niya kaso Kuya, na siya kasi nga kay panggatas. Kaya ito, ito lang Kuya kasi may makita sa lain ko. Thank you kayo. Sige. Yan po. Kaya, sinekreto ko lang po ng bigay yun kay Kuya kasi baka may ibang makakakita tapos baka hihingi din sa akin ng panggatas ng anak nila. Naku, wala na akong maibigay po. Paano po yan? Sige lang, baka sa pagbalik namin, baka may malilikom kami ng mga pera galing dyan sa mga nakakaluwag, mabigyan na namin sila ng gatas para sa mga anak nila. So yan po, pauwi na po kami. Ito na po yun. At nag-ano po kami dito, nagmerienda muna kami dito. Malaking tulong talaga yung allowance na binibigay ni Teta kasi hindi ka magugutuman. Pag may ganito, may lakad, hindi magugutuman, may pambili ng pagkain. Hello po! Magandang hapon po sa lahat. Kakarating lang po namin ni Angel. Galing po doon sa Masara, sa biyahe. Yung kasamahan namin sa simbahan, yung kanina, nakikita nyo kanina sa video, may kaibigan siya na nasa Amerika ngayon. Doon na siya nakatira, nagtatrabaho. Tapos, dahil nga sa balita, nalaman ng kaibigan niya na yun yung nangyari sa Masara, sa lugar na maraming mga landslide. So, ang ginawa ng kaibigan niya ay marami ng mga kaibigan doon sa US. Marami na siyang mga kaibigan doon, marami na siyang makakilala doon. Kaya ang ginawa niya ay naglikom siya ng pera. Naghingi siya ng mga tulong sa mga kapwa niya, mga Pinoy na nasa abroad, nasa US. Kaya yun, nakalikom sila ng pera, pinadala dito at binigay sa yung kaibigan niya na si Mayang. So, yun, si Mayang, humili siya, nagpack, ganun. Tapos, sinabihan niya si Jean, yung kapitbahay ko dito, nakasamahan din namin sa simbahan, na kailangan daw niya ng sasakyan kasi walang masakyan papunta doon. So, ayun, sabi ni Jean sa akin na magpunta daw doon at kailangan din ng mga tao na mag-assist doon, na magbigay. So, ako naman po, wala po akong pagdadalawang isip na sumama kasi gusto ko talagang pumunta doon, gusto kong sumama. Sa totoo lang, kaming dalawa ni Marix, gustong-gusto talaga namin pumunta doon. Nung panahon na nag-landslide sa Masara, nung gabing na nag-landslide sa Masara, kinabukasan nun, pumunta kami ni Marix. Tapos, pero, yung panahon na yon is,
napaka ano pa ng daan, napakahirap pa daanan. Kaya hindi na kayanan ng motor kasi yung motor ni Marix walang spike at ano yun, danlog. Napakadulas ng daan. Kaya bumalik na lang kami. Kaya yun, nakita namin yung na-vlog namin, yung sinanay na nagbenta ng pako. Yun na lang yung nakita namin. Kanina, pag sabi sa kapitbahay ko dito na magpunta daw doon para talagang pumunta agad ako kasi gusto ko talagang sumama. Nagtataka po kung bakit hindi masyado nakita hindi talaga nakita si Marix sa video kasi po may ano kasi malaki kasi yung lugar na doon. Malaki yung lugar na yun. Si Marix andun siya doon sa kabila. So hindi na siya naka-video din kasi isa lang yung cellphone namin. Wala kasi siyang cellphone. Kaya ako lang yung naka-video. Pero nagsama po kami. Kasama po kaming dalawa. Si Angel, narinig din niya, gusto doon niyang pumunta din kasi gusto din doon niyang sumama. At nasa isip ko na mas mabuti kung nandun si Angel para habang bata pa siya, makita niya ba, alam niya kung paano tumulong, maano siya ba, ma-expose siya sa mga ganyan ng mga bagay. Tagal yung biyahe namin kasi ibang daanan yung dinaanan namin kasi kung dito kami dadaan sa mga bukid-bukid, napakahirap po ng mga daan, hindi po pinapapasukan yung mga dito sa yung shortcut niya ba, yung daan na pinuntahan namin ni Marix, hindi pala pwede doon. Pag nakarating kami ni Marix doon sa unahan pa, hindi din kami makatuloy kasi hindi pinapasukan. Kaya doon kami sa highway. Sa highway talaga kami. Sa interview, nakita nyo naman yung interview. At talaga yung gusto nila at nagtanong ako kung ano ba talaga yung mga kailangan nila. Sabi nila meron naman daw mga bigas. Maraming mga naghatid ng mga tulong doon. Maraming mga bigas, maraming mga damit. Maraming mga damit, maraming bigas, maraming mga dilata. Ang problema lang nila is yung pang-diaper sa bata, yung panggatas sa bata, at mga napkin nila, at mga sabon, mga shampoo. Yun yung mga kailangan talaga daw nila. Nakakaawa po yung mga sinapit nila kasi napa sila sa trauma pa sila sa pangyayari kasi nandun talaga sila sa pangyayari. Na trauma pa sila. Parang nasasyak pa sila kasi hindi daw sila makapaniwala na yung mga kapitbahay nila, yung mga malalapit nila sa buhay, mga mahal nila sa buhay, nangawala. Lahat nawala. So, napakalungkot po, at yun. Yun yung nangyari. Kulang yung dala namin kasi 500 ang mga tao doon. Tapos yung dala namin is 98 lang. 98 na pack. So hindi magkasya. So yun, sila na lang bahala doon maghati-hati kasi meron din naman mga nagbigay ng mga tulong. So, kanina may lumapit sa akin, yung si Manong, kita nyo naman sa video, kita ko naman doon sa video. Lumapit siya kasi daw lang panggatas yung anak niya. Sabi niya na kahit konti lang panggatas lang ng anak ko. Sabi niya, naawa talaga ako sa mukha ni Manong kasi parang maiyak-iyak siya. So, yun. Ako naman, wala akong lang pera pero may pundo ako sa GCash kasi nga sa may nagbigay kasi ng halaga para sa sa birthday ni Angel. Nabigyan na pang allowance para sa birthday ni Angel. Kaya ayun, doon na lang ako kumuha kasi wala talaga akong dala. Doon ako kumuha, nagpa-cash out ako. Mabuti na lang may pera yung kasama ko. Pinaano ko sa kanya. Nagbigay ako kasi kawawa talaga siya. Sige, sabihin ko siya, sige lang Manong, baka babalik kami dito, baka sa pamamagitan ng video na to maraming tutulong, maraming magpapadala ng tulong para sa inyo. At ayun po, babalik kami doon.
sana sa pagbalik namin ay ah, yung pera na lilikumi namin ay ibig ko sabihin yung madadala namin ng mga relief goods doon magkasya sa mga tao na nandun. At saka po gusto sana namin pumunta doon sa pangyayari talaga, yung mga na pangyarihan talaga ba. Gusto namin pumunta doon. Pero hindi pwede kasi sobrang baho na ng lugar. Kasi marami pang hindi nahukay. Mga 100 pa na mga tao ang hindi pa nahukay. Ang baho na daw, sobrang baho na, kaya hindi pinapasukan ang lugar. Kaya doon lang talaga kami sa mga evacuation. Tsaka wala na rin daw kaming mapuntahan doon kasi yung mga tao doon, wala na talaga mga tao. Nagsilikas na po talaga yung mga tao. Kaya yun, ang kawawa po. Mga bata po doon. Hindi po komportable yung mga tinutulugan nila. May isa nga doon na nakausap ko, sabi niya, natapos yung bahay niya. Tapos nag-loan pa daw siya para matapos yung bahay niya. Tapos ganun lang ang mangyari. So, nakakaawa yung mga bata. Oo nga pala, sabi pala nila, yung higaan nila, kasi yung higaan nila doon, siminto na. Kasi tent lang kasi yun, tent. Tapos, yung siminto na agad, wala daw silang kumot, wala silang unan, yun pala, at saka wala silang foam, napakatigas ng siminto na tinutulugan nila. Karton lang siguro yung mga tinutulugan nila, karton, tapos siminto na agad. Yun ang ano nila. Tapos wala silang mga plato, wala silang mga kutsara, wala silang mga kaldero. Yun daw yung mga problema nila doon. Tapos kung maghintay lang daw sila ng pagkain na ihatid sa kanila, matagal daw dumating, kaya nagugutuman pa sila bago sila nakakakain. So kawawa. So sa sana po na sa pamamagitan ng video na to ay makatulong sa mga tao na nandun, nasa lanta po ng landslide. So, salamat po. Nakakapagod tong araw na to. Pero masaya po sa Nakatulog po ako. nakakatulong daw si Angel. Masaya ka? Nag-absent siya nung nalaman niya na magpunta doon, magtulong doon, nung nalaman ni Angel na kailangan ng mga tao para magtulong, magbigay, talaga siya, nasasama siya. Yun po, hindi ko na po siya binawalan, okay naman po yun, kasi para lumaki siya na yun po yung makikita niya, yun po yung kalakihan niya, ang tumulong po sa kapwa. Yun po, maraming salamat po, at shout out sa lahat ng aming mga subscribers, mga followers, at sa mga sponsor. Salamat po, and God bless.